Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Dalawang araw na lang, Pasko na. Na live po ang ating programang Kwentong Bayani bago ang Pasko. Sa Lunes na yan, kasama po ang inyong radyoman, Jenny Pahilaga, and of course with me. Dahil nga sa amin, walang partner, walang holidays. Kailangan trabaho pa rin at pagbibigay sa atin ng programang Kwentong Bayani hanggang alas 11 ho tayo ng umaga. Samahan nyo kami. And of course, nandiyan na ba aking partner doon? Si partner... sige, antabay tayo with partner Jojo Armenta, our, of course, co-host po. Kasama natin sa programang Kwentong Bayani. At mula po sa RMN at BCYF ang programang Kwentong Bayani. Abangan po ninyo dahil isa na naman pong episode at natatanging panayam ang aming gagawin sa ating panauhin sa umagang ito ng Sabado. Handa na ba ang inyong mga pang Noche Buena sa Lunes? Ano pa bang kulang dyan? Ano mga kulang dyan? Pang spaghetti? Pang macaroni salad? Pang lumpiang Shanghai? Yan ang mga pangkaraniwang nasa hapagkainan ng mga Pinoy kapag Noche Buena at Medianoche. Pwede ba makikain na lang kami sa inyong mga tahanan? Alam ho ninyo ay magandang salubungin natin ang 2024. Iiwan ang 2023 ng positibo at mas positibong harapin ng 2024, di ba? At syempre po naman yung mga naka-ready na, pupunta na sa mga biyahe nila. Ingat-ingat ho kayo, ha? At napakaganda ho na ating masasabi nating achievement po ng programang Kwentong Bayani dahil napakadami ho nating naging mga panauhin sa programang ito at nakapagatid po sa atin ang mga Kwentong Bayani na punong-puno ng inspirasyon. Nandiyan na halos tumatayo na yung mga balahibo ko pag nagkukwento ho sila ng kanilang mga Kwentong Bayani. Mapapaiyak ka, magugulat ka. Sabi nila, gulatin mo sila. Diba? Dahil sa mga kwento nilang talagang Kwentong Bayani. Lalo ho yung nakaraan lamang na naging mga panauhin namin ni partner Jojo sa Kwentong Bayani po. Yung tinatawid nila yung ilog, diba? Yung tubig, yung bundok para lamang makapaghatid po nung solar. Diba? Yung ilaw. Plus, sinamahan din nila ng edukasyon, ng kung ano pong mga pangailangang pagkain, o ano pa yung mga may offer nila doon. Ganun ho katindi talaga yung sabi Kwentong Bayani. Dahil hindi mo alintana, di ba, kung ano yung mga haharapin mo, di ba, na mga pagtawid sa mga ilog o sa mga bundok, hindi mo alintana yan na kung anong pagod. Pero ganoon daw yun kapag meron kang Kwentong Bayani at tulong sa ating mga kababayan, at the end of the line, yung pagod lahat na yon, di ba? Mawawala, mapapawi kasi nakikita mo yung pagpapagod mo, yung pagpapagal mo, sa dulo, meron namang magandang kahihinatnan. Nawawala lahat yun. Totoo yun. Pag may mga kausap tayo na, alam mo, sabi nila, Radyoman Jenny, di ba, partner Jojo, yung pagod, hindi mo yan alintana Hindi mo yan mararamdaman kapag nandun ka na sa dulo na tumutulong ka na sa mga kapwa, sa kapwa mo, sa komunidad, nakakapagbigay ka na ng magandang tulong, hindi ba? And for this year, 2023, ang dami po niyan na Kwentong Bayani. Hindi ko kung isa-isahin ho natin dito, hindi tayo matatapos ng ilang episode natin. Pero napakaganda ho dahil ang nakita ho natin doon ay number 1 lang talaga issue kanilang social responsibility. Diba? No matter what, busy tayo sa trabaho. Nako, diba? Partner Jojo, Radyoman Jenny, sabi nila, Sir Tony, ayan, Ma'am Erica, Sir Rod, sabi nila kahit napaka-busy namin sa trabaho, pero we'll see and make it a point na meron talaga kaming social responsibility. Yung naglalakad ka lang sa kalsada, no? Lalo yung mga sumasakay ng mga bus, 'di ba? Everyday yan, at especially sa bus carousel. Meron tayong kinakain na candy, chewing gum, yung ticket, ayan. Alam nyo, ito simple lang na social responsibility natin. Huwag nating itapon, 'di ba? Kung saan-saan. May mga basurahan diyan, pasintabi po sa mga kumakain, itapon natin sa tamang lagayan, 'di ba? Ano pa?
Tumawid sa tamang tawiran. Oo, yung mga pedestrian lane. Tapos kung may overpass, di ba, para doon tumawid, talagang tatawid ka doon. Diba? That is sure, social responsibility. Kung may mga matatanda tayo, nakikitang tumatawid sa EDSA, o diba, tulungan natin. Tapos marami ho tayong mga kababayan ngayon, especially this holiday season, on their own little ways, no, yung mga extra blessings nila. Tawag ko doon biyaya eh. Bumibili sila ng pang Noche Buena, Media Noche, lalagay nila sa basket, di ba? Meron ng mga nabibili sa supermarket ay worth 500 pesos, 1,000, up to 5,000 pesos na mga baskets of goodies, groceries. Bibili sila, di ba? Tapos nag-share. Yan ang kwentong bayani. Eto na ang aking partner, dahil 2 araw na lang, Pasko na, magkasama pa rin kami. At hanggang sa susunod na mga episode natin at bagong taon. Partner Jojo Armenta, partner, good morning advance. Merry Christmas! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga ng Sabado. Malamig at medyo maulan, maambon dito sa Batangas. So, good morning po sa inyong lahat. Wow. Advance Merry Christmas! Ang sarap naman ng weather dyan, partner Jojo, yung medyo sabi mong malamig at umaambon-ambon. Christmas breeze talaga, yes. Nako, and kumusta ba? May ano ka na ba dyan? May panghanda ka na ba? Ready na ba yung pang spaghetti mo sa Lunes? Actually, last minute shopping kami ngayon, partner, kasi ang daming ganap kasi sa mga buhay-buhay. Daming events, left and right. So, medyo last minute shopping kami. But yeah, I think we're ready na naman. Wow, that's good. And this morning, partner, nako, isa na namang magandang kwentong bayani ang ating matutunghayan. Sino bang ating panauhin? Kasama na ba natin ang ating panauhin? Inaantabayanan pa natin via phone touch, no, partner? Yes, sige. via phone touch. Tinatawagan pa na ating kasamang si Don. Okay, so kwentuhan muna tayo, partner. Ano mga pinagkakaabalahan ngayon ng ating BCYF, Sir Tony? Ayan. So right now, we're still in the, of course, holiday spirit na, no? So everyone is like trying to rest up, catch up with family stuff. So, pahinga muna tayo sa mga events, partner. So, next year na ulit, mula January, sagad na naman yung mga activities ng BCYF towards the end of the year for next year. Yeah. And itong November, naging talagang memorable kasi ay anniversary, no? Yes, November and then December, pagpasok yun nga, parang the major event na siguro, more like reunions, reunions and events, Christmas party. Ayun. Talagang kaliwat kanan ngayon. Sabi nga, kapag hindi mo daw kaya, partner, hindi masamang humindi. Di ba? Yes. Tapos ako nga, I'm not super feeling well, partner, kasi may colds ako, no? Kasi siguro din the weather. Yeah, init, because of the weather. Ulan, tapos malamig. So medyo I'm still catching up with yun nga yung pakiramdam ko. Pero okay naman, carry naman, no? So, pero yun nga, ingat tayo kasi uso ata ngayon yung ubo at sipon. Oo, yan ang sabi lang. Uy, uso ngayon because of yun, pagpalit ng, tulad yan, sabi mo nga dyan, malamig, no? So, ingat-ingat tayo. Biglang aaraw, ayan. So, ingat-ingat lang. But, of course, tuloy-tuloy pa rin yan. And, ano ba yung ating mga siguro, by next week din, mag-year-end tayo, no? Yung mga naging magagandang pinag-usapan din natin, di ba? For this year, sa kwentong bayan. Mga highlights natin for the year 2023. Oo. Pag-usapan natin. Kanina habang inaantay natin si Sir Von, Don, hindi siya sumasagot pa, partner, no? Nagri-ring lang yung kanyang communication. Okay. Partner, alam mo, ito lang latest lang yung lately lang natin na topic is yung sa solar. Tanda mo yun? Yun, isa sa hindi ko malilimutang magandang social responsibility na ginawa at ibinahagi sa kwentong bayani. Kasi ilog, bundok, para lang maihatid na mapailawan yung mga badyaw, no? Yung mga nasa bundok. Yes, oo. At saka bata pa yan, pangalan nito, ano nga niya, what's his name? Solar Hope? I forgot na, no? Pero bata pa yan Oo, si Solar. He's still young. And nagsimula yung kanyang pagtulong because that time depressed siya, no? Dumadaan siya ng depression. Yes, oo. Well, actually, to be honest, partner Jenny, ang mga nagiging dumadaan talaga sa ganyan situation before you come up with
like this. Most of the friends that I know, dumaan sila sa anxiety and depression bago sila nakapaggawa ng ganyang klase na nakapag-put up ng idea. Oo. Oo. Okay. But before we continue that, partner, napakagandang usapin, ay huwag natin pakatagalin pa. Please do the honor, partner, sa ating panauhin. Okay, so ang ating pong mga kasama this morning is the Chief Operating Officer ng PUSO or Puso Foundation. I've been following them on socials, no? So I thought of like, why not invite them in Kwentong Bayani? Because I think they have a very good story to share sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa Kwentong Bayani. And tamang-tama because it's a story of a hero, a heroic story. Yeah. So ating po kasama ngayon, morning, I see Von Hilao. Yan. Yes, magandang umaga sa tagapakinig sa atin ngayong umagang ito, no? Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. And also, Hi! Von. Good morning. And we're also live, Hello. Von, sa DZXL News, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at sa Twitter. Live din tayo, Von. Good morning. Oh, wow. Yeah. Hello. Good morning. Okay. Yes. Mukhang, kasi Von, diretsuhin na natin, no? Kasi alam ko nasa community ka. So, we want to Yes. know more about your foundation or the foundation that you are affiliated with, no? Yung Puso Foundation. Can you share to us the story behind it? And ano bang ginagawa niyo sa Puso Foundation? Well, unang-una, no, nagpapasalamat kami sa pag-invite sa amin ngayong hapon para sa ating mga kasama dito, no, sa ngayong umaga. Well, yung Puso Foundation kasi it's very young, mga bata. At bagong-bago yung organization started around 2017 by our Filipino-American community in the state. So, high population of our organization is coming from the states, no. So, itong Puso Foundation, nagko-consist siya ng mga kapwa natin Filipino na sa Amerika na gustong mag-give back dito sa Philippines. So, we have been active for more than 5 years. So we have reached more than 50,000 families around the globe too. Actually, hindi lang sa Pilipinas tayo aktibo rin tayo sa iba't ibang bansa ng mundo. But mainly, tayo ay tumutulong dito sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Oh. So yung Puso, guys, para siyang, alam mo yun, yung mga kapwa rin natin, mga halos kaedad natin, I'm actually around 29 years old. And yung mga volunteers natin, mga estudyante, mga young professionals na gustong mag-impact ng community because firsthand, our motivation dito is to, serve God's people because we want to reflect what God did on the cross. Actually, yan yung rason ng Pasko eh. Kaya tayo nag-celebrate ng Pasko kasi may isang pinanganak para mamatay sa krus para sa ating lahat. And ito yung fruit actually nung sakripisyo na yon ni Jesus Christ sa atin na mamahalin natin, susuportahan at tatayo tayo para sa mga tao sinave niya rin sa ating mga kasalanan. So, yun yung fruit niya. Okay, ganda, no? Oo. Maganda pala ng story behind Puso Partner Foundation, ano? Yan. And Von, so go ahead, partner. Sorry, ask ko lang, may meaning ba, Von, yung puso? Yun nga, oo. May acronym ba yun? Meron. Kasi may Puso. Oo, meron. It's purposeful, unconditional service to others. So, guys, kasi kaya siya unconditional. Well, we want kasi parang we have been active in relief operation, fire, lindol, bagyo. Actually, active tayo dyan. Meron tayong mga pabahay, meron tayong mga community projects, ganyan. We're giving supplies, academic support, yan, lalo na ng pandemya, sobrang aktibo tayo sa pag-attend sa mga kababayan natin na talaga namang nagsastruggle sa kung ano makakain nila sa table. No? Pero more than the material things, kaya tinatawag natin siyang purposeful unconditional service to others. Kasi what we're giving here is the interaction, the encouragement. Yeah. Kasi madaling magbigay ng mga pagkain, napapalitan siya eh. Yung mga supplies, pwede nating i-source out. Pero I think ang pinakamahalaga, especially sa generation na to, is yung pagkakataon na may makaalala sa'yo in a way that nakakamusta ka,
we're encouraging them na i-share natin yung pag-asa, no, despite of many things happening, especially yung mga na-encounter natin na pinagyo, na wala ng bahay, walang natira, or yung mga fire victims. And right now, this Christmas, no, we have been supporting orphanages too. So yun yung purpose actually ng Puso is to give and provide purposeful hope. Kumbaga tayo yung vessel na merong pag-asa ha, parang ganyan. Yun maganda, no? Puso. And it's unconditional. Purposeful, unconditional service to others. Wow, ganda nun answer. Unconditional. Yeah. Oo. Eto, Von, gusto namin itanong ni partner Jojo, ano ang personal advocacy ni Von? Well, ako, si Von as myself, well, was just to share Jojo, no? And yeah, guys, isa akong produkto ng broken home. My parents are, separated when I was like 5 years old. So, physically abused then, if I can say, by my dad too. So, growing up, parang may mga ganun tayong scenario na na-experience. And one thing that I want to, bring in right now is to support the next generation. Kasi itong generation na to, mas personal sila. Mas social media, marami silang naririnig na boses, marami silang bagay na nakukumpara sa sarili nila at very active yan. When you look in the social media, laging mayroong mas magaling, mas maganda, mas maraming achievements sa'yo. And right now, may effect yun sa next generation. At itong next generation na to, ito yung mga susunod na magiging nanay, magiging tatay in the future. And kung hindi natin sila pakikinggan at bibigyan ng, pagkakataon na makapagbigay ng encouragement and really giving them, what Christ did for them, it's very important na binibigyan natin sila ng right foundation. And dito sa Puso, and through me rin in my leadership here as the COO of the organization, my goal is to equip the next generation and give them the identity that God had given them. Kasi madaling makuha yung identity mo kapag may sinabi sa'yo yung masama isang tao, let's say, wala kang kwenta, kulang ka, hindi ka sapat. And kung walang ibang boss at kung yun lang ang boses na maririnig nila, yun yung paniniwalaan nila. At hanggang paglaki nila, yun yung view nila sa sarili nila. And my personal advocacy is to let them know that our identity is in Christ. Our identity has been locked in. Kumbaga, finished na yan When Christ died on the cross, it's already finished. Kumbaga, wala na tayong ma-add up doon and wala nang makukuha doon. So, yun yung gusto kong message and advocacy na we have been doing hard, for the last 5 years in operation. Okay. That's amazing. Galing, And thank you, Von, for emphasizing, kasi here in Kwentong Bayani, since the December, pumasok ang December, we want to also share what's the real meaning of Christmas. Kasi nga, people have been busy, doing wrapping of gifts, attending Christmas parties left and right. But sometimes we became busy on these different worldly things na naging tradition lang naman every Christmas. But we want to emphasize on ano ba yung dapat hindi natin makalimutan while we are celebrating yung Christmas, which is the birth of our Savior, Amen. Jesus Christ. That's true. So, Yes. thank you for sharing that insight and imparting that to us. Ito naman, so we're talking about volunteerism, and what you guys do in Puso Foundation is volunteerism. What do you think ba is are the benefits of being a volunteer? Pero, bago sagutin yung partner ni Von, ayan, ang magandang tanong ni ni partner Jojo. Von and partner, tayo muna yung magbibigay daan sa ating ilang mahalagang paalaala at pagpapakilala ating himpilan. Huwag po kayong aalis. Partner, babalik pa rin ang programang Kwentong Bayani. Balik po tayo sa programang Kwentong Bayani ngayong araw ito ng Sabado, December 23, 2023. Kasama pa rin po ang inyong radyo man, Jenny Pahilangan, aking partner, Jojo Armenta. Partner, balik tayo! Yes, magandang umaga po ulit ng Sabado sa inyong lahat. Welcome to our program, Kwentong Bayani. Kasama po natin ang Chief Operating Officer ng Puso Foundation, a community or like a volunteer org that is built by Filipino American.
So ito po kasama po natin si Von Kilao, the COO of Puso Foundation. Good morning again, Von. Von. Hello, Von. Okay. Nawala si Von. Hello, Von. Good morning again. Okay. Sige, balikan natin si Von, partner, Yes. no? Ano nga ibig sabihin ng puso? Purposeful, unconditional serving to others. Ganda, no? Na talaga. Yes. Tsaka alam mo yung storya ni Von, ano? Siya ay galing sa broken, Broken family. Yun ang naging niya. Naging inspiration niya. Oo, yun ang maganda, partner, di ba? Maraming ganyan pero nung sila ay naging inspirasyon sa iba at nung sila humugot ng kanilang lakas, naging maganda, no, yung buhay, di ba? Yes, and siya, Christian din siya kasi yun nga, parang pag-usapan natin kanina, no, he shared yung kanyang personal advocacy for this generation to find their identity in Christ. So, yan ang kanyang personal advocacy. Kasama na ba natin siya ngayon? Sa kasalukuyan pa nating tinatawagan, Kinakontak, partner. oo. So, yan. Ayun, so yun nga, pina-follow ko sila sa social media, partner. At nakita ko na parang it's based nga in US. And there are all like Filipino, half Filipino, or Filipino who went to US, migrated there, and come up with these different projects for communities. So, nung nakita ko, parang, okay ito they actually give parang training for basketball. Marami dong mga half Phil-Am who are volunteering in the foundation. So sabi ko parang it's a good story to tell sa Kwentong Bayani. Kaya naman na-invite natin sila this morning. Pero hindi lang sila more on sports, no, partner, no? Marami yes, pa. they also target orphanages, parang donations or gift giving for kids. Yun. Pero malalaman natin mamaya, itatanong natin kung ano yung mga programa ng Puso Foundation. And I think those are just few of the programs that they are doing in the community, no? Ang ating bang BCYF partner ngayon ay may mga gift-giving din na programa para sa atin. Pero kasi partner, we are actually, di ba, advocating sustainability. So, kasi for us in BCYF, gift-giving is parang, kumbaga, yes, you make them happy once, but we are more into, that's good, no? I'm not saying it's bad. But we are more focused on the sustainability part. Okay. So, we do projects and programs that has a long-term impact. Oh, that's good. That's good. Yeah. So, gift giving can be done with from different organizations. Pero kami sa BCYF, we focus on the long-term sustainable projects. Oo. At antabay lang daw tayo, partner, dahil inaayos pa natin yung ating communications with Von, and pagbabalik niya, live via Zoom na yan, partner. Okay. Oh, that's great. That's we good. can see him. Oo. Kasi ngayon ang dami-dami, no, na nagbibigay ng mga, sabi nga, yung mga Christmas activities, no, within the orphanages, mga street children. Yan, bahagi ng Kwentong Bayani natin, di ba, partner? And tama-tama yung season ngayon kasi it's the season of giving. So we want to recognize those organizations who help out and create activities or initiatives like this. Ngayong Pasko, magpapasko. No? Sila yung mga aktibo-aktibo dyan Pupunta ng mga barangay, no, ng mga bahay ampunan, mga home for the aged. Nagpapasaya. Di ba? Yan ang ginagawa. Yes. Oo, pero sana nga katulad ng sinabi ng ating mga guests last week, no, si Kuya Jeremy and si I forgot his name, yung sa Central Student Council ng Pisay. Sana hindi lang matapos sa Pasko or sa celebration or sa month ng December ang pagbibigayan or pagiging generous natin. Generosity should always be like a constant or daily attitude of everyone. Correct. And if you have, di ba, blessings, partner, di ba? That's a part also of sharing, di ba? That's good deeds. Yes, oo. Ikaw ba, partner, ano bang plano nyo ngayong Pasko? Ay, kami, partner, may meron tayong news. Ayan, at dito tayo ay magbibigay ng mga awitin. Ayan, sa DZXL by Monday. Oo. Wow. So parang kumbaga,
pahinga ang mga pahinga ang ating mga reporters. Yes, at more on ano tayo. Meron din partner mga news. Ayan, sa ating news umaga, data. tanghali at gabi. Yon. Naku, napakadaming bata niyan sa labas at mamamasyal sa luneta niyan. Naku, Paskong Pasko. Ang daming sasakyan sa labas. Grabe, ito talaga yung sabi nila, yung Exodus ba yun, partner, di ba? Dahil talagang ramdam. Ayan, kasama na natin si Von. Okay na? Ayan. Nandiyan na ba si Hello, Von? good morning. Ayan! Sige, partner, go ahead. Good morning, Von. Okay. Ayan, okay ka na ba, Von? You're ready? Hi, Von. Ayan. Inayos yung kanyang live via Zoom Connections partner. No? Mas maganda makita natin siya dahil maganda po yung kanyang ibaba. Ayan na. Sige. Hi, Von. Yes, okay na. Okay, perfect. Hello, mga kasama. Maganda umaga. Ayan, magandang umaga. Yes, so kanina, we can hear you. Can you hear us? Yes, linig ko kayo. Ayan, okay. So, bago tayo mag-commercial kanina, yung question natin kay Von ay, ano ba ang mga benepisyo ng pag-volunteer or what are the benefits of being a volunteer, Von? Well, volunteerism is huge. Literally, you're not paying anything dito sa Puso. We're a non-profit organization, so in terms of paycheck or any stuff, wala. Pero siguro for me, yung one thing that I got here as a volunteer is that the opportunity to interact and, experience and know the stories of our Filipinos from different areas in the Philippines. Kasi iba-iba mga kasama, iba-iba yung mga kwento, iba-iba yung klase ng mga pinagdadaanan ng mga Pilipino. And for me, isa yun sa mga benefits of being a volunteer is to be able to learn and be inspired by their stories. Yes. Okay. Ayan. So, yun ang maganda. Clear ba tayo? Okay. Ayan. Alright. So, thank you for sharing that, no? Kasi napansin nga din namin na parang puro volunteer work yung ginagawa ng Puso Foundation. So, we want to encourage and impart something to our listeners. What are the benefits of being a volunteer? Since we are advocating in the foundation din sa BCYF yung volunteerism partner. Oo. Siguro go ahead, Von. Okay. Siguro malaman din natin, Von, sa inyong sa programa ng Puso, ayan, ano yung mga Christmas activities natin o naging mga ginawa natin para sa foundation ngayong taong to or itong holiday season? Activities. Well, we have I think 5 events this holidays. We call it Wrapped in Love. So, Wrapped in Love. So, balot. Parang nagbabalot. Ganyan. Parang binalutan ng Tagalog, no? So, what we did is, we invited guests na yung mga may puso for the community in a gig. So, sa isang gig, magbabalot sila doon ng mga regalo. So, nag-invite tayo ng mga friends nating mga artists, like sila Jem Cubil, Kiko Necesario, Gian Hinolan, Neo Rivera, EJ De Perio. So, ginather natin sila sa isang place sa BGC. Tapos, yung mga nandun sila para sa gig while at the same time para magbalot ng mga regalo. So, yung mga regalong nakuha natin from there is dinala natin sa orphanages and communities dito sa Metro Manila. Well, at the same time, we had a partnership with Project Barkada. So, last week, nasa Tondo tayo. So, tayo ng, for more than I think 2,000 Chinese there ng mga, actually nag-close tayo ng isang street sa mga tao na pumunta doon. Mayroong mga free drinks, may free ice cream, free mga rice meals, scramble, tapos yung mga street food, tapos i-invite natin si Mike Swift para mag-perform. And then meron tayong pa-contest na ginawa doon. Well, at the same time, beforehand, namigay tayo ng mga toys, ng mga school supplies, sa libo-libong residente ng barangay gagalangin. And actually, mga kasama ngayon,
sumasaglit lang ako, no? Currently, nang ginagawa natin yung isa pang Wrap in Love dito sa Taguig. So, nag-invite tayo ng mga parents at yung mga anak nila sa isang mga pamilya na may desire na bigyan ng regalo yung mga anak nila at yung mga anak bigyan ng regalo yung mga parents nila. So ngayon, nandito tayo sa isang school, actually, na principal's office ako. Salamat sa principal ng Napindan Integrated School, si Ma'am Francia Pato. Kaya pala ha. Bon. Oo. Gamit ako. Wala siya ngayon. Pasensya na po. Pinayagan lang po kumorner muna para marinig ko kayo ng malinaw, no? So ngayon, inintay natin sila. Pipili sila ng regalo. Let's say ikaw, Jojo, gusto mo ng regalo sa parents mo pero wala kang pambili ng regalo. So ang ginawa natin, pinapunta natin yung mga magulang and yung mga kids. Then pinapili natin sila ng mga laruan. Tapos yung mga bata, pumili sila ng mga bags, mga damit na pwede naman sa magulang nila. Tapos in the end of it, pinasulat natin sila ng letter. Yung mga parents sumulat ng letter sa mga bata and then yung mga bata sumulat ng letter sa mga magulang. So yun yung nangyayari ngayon dito. Okay. Kaya pala. Oo. Busy. Oh, we can see yung mga videos nyo, no, of Wrap in Love Year 5. So napakaganda ng nakakatuwa naman. And you invite artists as well to be part of it. Yes, actually, nag-invite ka medyo nag-ano yung konting ikot. Invite din tayo. So, in-invite natin si Renee Dominic. Siya yung sikat na ayan. Can you hear me, guys? Yeah, go ahead. Yes, can hear you now. Go ahead. Hello? Yeah, go ahead. Yeah. Yun. So, in-invite natin si Renee. Isa siyang sikat na sa singer, na Pinay singer dito sa YouTube and sa TikTok rin. Siya siyang TikTok star. And meron siyang actually song with Jason. Kung kilala niyo siya. Siya yung kumanta ng I won't give up. So, ayun. In-invite natin siya sa orphanage. Last, I think 2 Sundays ago, nag-perform siya dun sa beneficiary natin kasama si Jason Hernandez. Yeah, that's nice. So, eto naman, Bon, ano naman yung naging impact ng pag-volunteer sa'yo personally? Well, it gives purpose, no, Jojo and Jen, na you know that are in the right direction. I believe this has been, a calling for me from God to really serve. Not everyone has the same calling, if I can say that. But for me, the effect of volunteering in Puso is just that, actually, guys, this is a bit personal, pero I was asked to run for a political position in the city where I live in. Okay. So, said no. I mean, hindi muna natin ginawa kasi meron tayong heart for service. Pero I don't think na yun yung path ni Lord sa atin, no? So, with all prayers and, our quiet times, when I say quiet times, ito yung mga moments na umuupo ka sa gilid, kinakausap mo si God reading your Bible. So, I was directed to Puso. Politics is good, but it can be bad also. So, this has been, the path that God has given me and the purpose that God has given me. And I'm just, bring hope to different Filipinos around our country na walang pressure, na hindi siya nakakulong sa isang gobyerno or isang political party, ganyan. So, I think it's a redirection for me, while at the same time, it's a fulfilled purpose. Okay, yun. Yun lang. Ang ganda ng mga activities nila, no? Partner Jojo, ito pinapakita. Salamat kay Sir Rod. Ang ganda ng ating... Von, malaman lang, paano nyo pinipili yung mga pinagkakalooban natin ng mga tulong o regalo ng Puso Foundation?
Yes, Von? research tayo guys ng mga workers kung saan ba talaga mas merong pangangailangan at ano yung urgency ng pagresponde at pagtulong syempre. Okay. So, ito ba may mga kaakibat din tayo o katuwang Von na mga tumutulong din sa Puso Foundation? Yes, meron tayong mga partners actually for this holiday season. We have partnered with Universal Robina Corporation. Yung providers ng Piato, C2, maraming salamat, may hello. Tayo this morning, mga Quake. Yan, sorry, nagpa-plug na rin ako ng mga products nila. So, yan nila tayo ng snacks for this. And we have partnered with SM Store. May mga binigay na SM sa Then we have partnered with Victory Fort. It's a church. Yan, sila yung partner natin this time. Okay. Napakadami naman palang partner. No? Thank you po sa lahat ng mga tumutulong sa mga programs and projects ng Puso Foundation. Maraming naaabot ang kanilang mga tulong. Diba? So, Bon, ano naman yung in this generation, so what do you think is the best advantage of this generation in creating social impact? Well, with the power of social media too, mas meron tayong boses. Itong generation na to na out at madaling mag-outreach. Kumbaga, kung sinasabi natin, sa social media minsan, may mga gusto pulong, wala lang platform. And in terms of education, advantage natin, mas mas compassionate, I think, yung generation na to. Pang tao at generation na to gusto hindi na tayo nag-aantay ng tulong kung may magagawa itong generation na to very active sa ganyan, kung may magagawa na tayo, hindi na tayo dadaan sa pasikot-sikot ng paglapit sa gobyerno or kung kanino man. Pero ang gagawin natin, tayo na mismo yung pupunta doon at tutulong. Instant yung tulong sa generation. And what I really like. I mean, voluntary. Yes, go ahead, Von. Medyo nag-ano yung kanyang communication partner. Okay. Alright, sige. Go ahead, Von. Please continue. Yeah, medyo... Yes, I'm okay. Medyo yung communication line kasi partner, no? Ayan, hindi malinaw. Copy. Oo. Ano ba ako na? Ayan. Sige lang, go ahead. Paki-try, Von. Ayan. Okay, sige. What I was saying is, yung generation na to, very active, volunteerism, no? Ang sinasabi ko nga kanina, guys, itong generation na to, we want all things instant. Kumbaga, in terms of helping, no, on our end, hindi na tayo dumadaan dun sa pasikot ng public government in terms of, asking for help. Tayo na mismo, instantly, ayun na yung gumagawa ng action para makatulong sa mga kapwa natin. That's how sensitive and compassionate and passionate this generation is. Okay, very well said. Siguro, partner, ayan, hingan natin ang mensahe. Sige, Von, if you have any message to our youngsters out there who would like to volunteer and become part of your program or project sa Puso Foundation, go ahead. You can invite them. Alright, sa mga sa ating mga kasama, Jen and Jojo, you guys are welcome, to volunteer in Puso Foundation. Pero more that, I just want to remind yung mga listeners natin na celebrations, Christmas can be simple this year too. It's fine kung yung celebration natin is hindi kasing well prepared or hindi ganun kaingay katulad ng mga kumparang years. This year, yung pinagdadaanan tayo or something is happening and Christmas is a way different from the past year. It
let's be reminded that Christmas can be simple. Jesus Christ was born in a manger. It was simple too. He's the all-powerful, the Savior, the Messiah, and he was born in a manger, which is simple. It's just really humbling to to see that picture. Now we can celebrate simple too. And to all those listeners sa ngayong umaga, feel free to message us kung gusto niyo mag-take part, makipag-partner sa The Puso Foundation. Please message us at The Puso Foundation on Instagram or on Facebook. Just type in The Puso space Puso space Foundation, and we'll see you there. Okay, very well said. Thank you, Vaughn. Right. Have a nice day and so happy much, holidays. Vaughn. God bless you. Thank you, Vaughn. Ayan, okay. Yan, All right. Thank you very much. Thank Partner, you. yan si Vaughn, Kilao, ang Chief Operating Officer ng Puso Foundation. Partner, may mga special announcement ka ba? Ayan, bago tayo magbigay ng ating mga mensahe pa rin. Merry Christmas. Merry Christmas, Vaughn. Yeah, thank you, Vaughn. Thank you. All right. Okay. So, in behalf of Benita and Catalina Foundation, I would like to extend a very, very thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta ng programa Kwentong Bayani. And of course, RMN, sa pamilya ni Sir Eric, Miss Erica, thank you so much for the opportunity to hear inspirational and impactful stories every Saturday, every week dito sa ating programa. Not all can do this, pero ang himpilan na ito ay sobrang pinagpala because you guys are being a channel of inspiration to many, many, many listeners in the Philippines. So maraming salamat po. And of course, we would like to extend our greeting, Merry Christmas sa lahat po ng ating listeners at nakikinig every Saturday at sa mga sumusuporta ng programa Kwentong Bayani. Magsasama pa tayo next week for our New Year's partner presentation. Kaya hindi pa ako bumati ng Happy New Year kasi for next Sabado week pa. Abangan nila yan. Abangan niyo po yan. So, abang pa rin sila, partner, panatilihin po ang pagtutok at pagsubaybay sa BCYF na ating official Facebook page, partner. Yes. Please like and share our Facebook page, BCY Foundation. Meron din kaming BCYF TV sa YouTube channel where you can see all the past events and programs that we had in BCYF para po makakatch up rin kayo kung anong ginagawa namin sa foundation. And of course, in behalf of all the staff and our founders, Sir Tony from BCYF, we would like to thank you everyone for listening and supporting our program every Saturday. Muli, from BCY Foundation, ako po si Jojo Armenta. Maraming salamat, partner Jojo. Until next Saturday, thank you pa rin po sa programa Kwentong Bayani. Thank you, partner Jojo. Mga kasama, thank you very much. See you next Saturday. Mga kasama, tanggap po na tayo ng ating mga balita mula sa ating mga Radyo Man in Action. Mga pasahero, dagsaan na po sa ilang mga bus terminal dyan sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Abay, alamin po natin ang balitang yan mula kay XL Radyo Man 3 Silvestre Rambo Labay. DCXL Radyo Man Report. Radyoman Jenny, hindi na mapigilan ang pagdagsa ng mga pasahero sa ilang mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sa Victory Liner Bus Terminal sa EDSA Cubao, mahaba na ang pila ng mga pasahero na biyaheng Pampanga. Dito naman sa 5-star bus terminal sa EDSA Cubao pa rin, mahaba rin ang pila ng mga pasahero na biyaheng pa Cabanatuan. Ayon sa ilang mga tauhan ng terminal, marami at sapat naman umano ang dineploy ng mga bus ngayong araw, pero nagkakaproblema lamang sa pagdating o pagbalik sa terminal dito sa Metro Manila. Dahil nga sa matinding traffic ay hindi agad nakakabalik ang mga bus, kaya ang mga pasero ay naipon na sa terminal. Samantala, sa lagay naman ng trapiko, abay asahan na ang katamtaman hanggang sa mabigat na traffic sa magkabilang lane sa EDSA sa Cubao dahil nga sa patuloy na pagdating ng mga pasahero sa mga bus terminal. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman 3 Silvestre Rambo Labay, Tata, RMN, DJXL, 588.
Maraming salamat, Axel Ranjo Montres Silvestre Ram Molabay. BSP hinikayat ang publiko na ikonsidera ang e-aginaldo. Detalye po ng balitang yan mula kay Axel Ranjo Montres, Chanel Salazar. DCXL Radyoman Report. Hinikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na ikonsidera ang e-aginaldo o digital cash na pamasko sa halip na mamahagi ng cash ngayong holiday season. Ayon sa BSP, mas convenient at mas ligtas para sa mga magre-regalo at mga recipients kung ang pamasko ay e-money. Matatandang simula noong 2020 ay nagpaalala na ang BSP na gumamit ng digital cash bilang Christmas gift. Nananawagan din ito sa publiko na iwasan na ang magpapalit ng bagong malulutong na perang papel na may kapalit na bayad dahil libre itong ipapalit sa mga bangko. Tiniyak naman ng BSP sa publiko na may sapat pa ring bagong banknote na karaniwang ginagamit sa pamasko dahil mas marami sa Pilipino ang gusto pa rin ng fresh bills. Batay sa datos ng BSP sa ngayon ay may 324 million e-money accounts na sa Pilipinas at maaari itong magamit para sa digital payment na goods, services at maging monetary gifts. Kasama mo sa lungsod na Maynila, Radio Man 13, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 552. Maraming salamat, Axel Ranjo Montres Chanel Salazar. And with that, muli po abangan nyo kami para naman sa New Year's presentation ng Kwentong Bayani. Sa Sabado naman po yan ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At tabayanan po ninyo usapang trabaho weekend. Makasama nyo si Ranjo Man Glenn Del Rosario no, sa programang yan. Muli po sa ngalan ng aking partner Jojo Armenta, happy holidays po sa inyong lahat. Ranjo Man, Jenny Pahilanga, maraming salamat hanggang sa Sabado para pa rin po sa programang itong Kwentong Bayani alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Salamat po, ayan, sa ating mga kasama po sa DZXL kay Sir Rod, ayan, sa ating digital, sa production, sa technical, ating mga Ranjo Man in action, and of course, sa ating po namang mga listeners and viewers. Muli po, dito pa rin sa programang Kwentong Bayani.